Kaya sa mga kabataan, matuto tayong makinig. At sa umaga ito, ilang ulit kong talagang hinihilig sa Panginoon kung ano ang mensahe niya. Nakaliba, 6 yata ako na hindi ko maintindihan, hindi ko maituloy. Yung huling panalangin ko, itinapon ko ng Panginoon doon sa mga unang aralin, mga basic. Sabi ko, matanggap kaya ito? Sabi ko. So yun ang nakumpir ko sa Panginoon na ang mensahe ngayon ay babalik tayo dun sa basic, sa mga unang aralin. At ngayon ko na-confirm sa Panginoon, sa banal na Espiritu. Kaya yung pala ang leading niya sa akin, yung mga aralin, kung baga sa bata, huwag kong pakainin ng sinangag. Kung hindi, padidehin ko ng gatas. Para matanggap niya at maintindihan niya. Naunawaan niyo. Amen. Kaya ang Panginoon ay sabi ko, ano ang dapat ko i-share, Panginoon? Ang kalooban ng asunod. So, nababalik tayo sa tinatawag natin na basic, sa unang-una mga elementary teaching. At kumpirmado yan, kasi marami pa lang bago rito. Yung mga mensahe inuna kong iupuin ay hindi maintindihan kung ikaw ay bago lang sa kung ngayon ka lang makakaparinig. At ang pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig at pakikinig. Amen? Kaya kung wala tayong at kung ang mapapakinggan natin ay hindi angkop sa atin na tayo masasaktan, hindi pa rin natin matatanggap yan. Katulad nga sa sanggol. Yung sanggol dumedede, pakainin mo lang kanin yan, hindi po pwede, hindi niya matatanggap yan. Kaya so yung pala, taas ang kamay ng mga bago rito. Wala, lahat kayo dati. Halos lahat mga bata, hindi ba kabataan? Ang dati nandito yung mga ating mga elders. Kaya dito yung mga bata. No. Kung ang pakakain ko sa inyo yung mga tutong, kasi naman, makakain nyo ba yun? Hindi nyo matatanggap yun. Kaya ngayon, pinagtimpla ko kayo ng gatas. Amen. Amen? Amen? So, pasensya na yung mga dati na, ay parang review na lang sa atin to. Amen? At dito nga, para talagang tumindi ang ating pananampalataya. Kasi dapat kung saan tayo kung talagang naniniwala tayo, nanapat tayo sa Diyos, kilala natin dapat siya. Sino ba siya? Sino siya sa buhay natin? Paano natin makikilala ang Diyos? Dahil sinabi ni Lola, sinabi ni Lolo, sinabi ni ate, sinabi ng matatanda. Amen? Ang tunay ng pananampalataya ay tayo mismo ang makakaalam. Dahil katulad ko nung araw, pamilya namin ay reliyoso. Ang tatay ko ay lumaki sa pare dahil sa Kristan. Kaya kami noon, linggo-linggo, ang nanay ko ay talaga siya nagbubukas ng simbahan. Kaya ako ay lumaki reliyoso. Kaya linggo-linggo, andun kami sa loob. Kaya lang, pagka ako'y nainip, lalabas ako para manigarilyo. At pagka ubos ng sigarilyo, babalik ako. So yung gawa ko nung araw. Amen. Lahat siya pinagdaanan ko dahil iba ako nung kabataan ko. Pero sa ngayon, salamat sa Panginoon, noong 1984, nakakilala ako sa Panginoon. At doon ako nag-umpisa. 1984 nakakilala ko. At katulad ng ginagawa ng kabataan ngayon, ma-attend ako ng mga seminar noon. At nag-umpisa ako. Nung katapos ko nung graduate ako sa Bible School, 1987. At nagsimula ako sa ministry, 1990 na. At hanggang ngayon. At sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu, ay nagamit din ako. Hindi sa pamamagitan ko, hindi sa
pamamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa akin, at yun din ang gusto ko maranasan ng bawat isa na matanggap niyo ang banal na Espiritu. Dahil ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu at mahalaga yan. At sa umaga ito, wala na palang oras paano ba tayo mag-overtime? Amen. So, dadako po tayo sa medyo nagkaligaw-ligaw yung asawa ko sa pag-rewrite nito. Hindi na rin kasi ako makasulat. Kaya dadako tayo dito sa na ibig sabihin, kanya natin pag-aaralan ito dahil sabi na ko sa A46, doon mo tayo sa A46. Ano sabi dito? King James. 4:6. Kaya sabi dito, my people are destroyed o perish sa ibang translation. Sabi, my people are destroyed for lack of knowledge. Maraming napapahamak, nasisira buhay dahil kulang ng kaalaman tungkol sa Diyos. Hindi niya kilala ang Diyos. Kaya ang topic natin ngayon, knowing God. Kahit matagal na yung iba sa Panginoon, hindi pa rin kilala sino ba yung Panginoon. At para makikilala ang Panginoon, kaya nga sabi rito, my people perish before and destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge. Ang kaalaman, di natin ginagawa. I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of the God, I will also forget thy children. At dito nga, kung gusto natin talaga maka-breakthrough tayo, kailangan kilala natin ang Diyos. Amen. Yung tunay na Diyos. Amen. At mamaya, kasi sa panahon natin lang, sinabi ni Mamaya, pag-uusapan natin yan, ngayon nasa end time tayo, merong dinidiyos ang mga tao ngayon, especially mga kabataan. Kaya nga, dinala ko ng Panginoon sa ganitong pag-aaral. Hindi preaching ang gawin ko, hindi mag-aaral tayo. So, punta tayo doon sa ating topic. Knowing God. So, ibig sabihin, kailangan, alam mo ba, sino nakakakilala dito sa tunay na Diyos? So, bago tayo magpatuloy, nais kong manalangin muna tayo. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, sa pangalan ni Jesus, kami lumalapit sa iyo sa oras na ito, Lord God. Una sa lahat, kami nagpapalinis sa aming isip, sa aming puso, Panginoon, kung ano man taglay namin, maaaring umadlang, Panginoon, sa aming pakikinig, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon, Lord God. Ito'y dinudulog namin sa iyo, Lord God. Let your mighty hand be upon us, O Lord God, in the mighty name of Jesus. Linisin mo kami sa lahat ng aming karunihan, Panginoon, Lord God. Maging malinaw ang aming isip, malinaw ang aming puso, Panginoon, at kung ano ang aming magpakinggan, Panginoon, ito'y tumimo sa aming mga puso at tulungan mo kami, Santong Espiritu, na ito ay aming maipamuhay sa araw-araw. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Makasa po kami na aming yung mga salita, Panginoon, ay pagyayamanin namin sa aming mga puso upang sa kaya, Panginoon, magkaroon ng magandang resulta, Panginoon. Maka-breakthrough kami, Panginoon, sa aming relasyon sa iyo, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Pinagpapalagay po namin sa iyo, Panginoon, ang mga susunod na oras na aming gagamitin. Maraming salamat, Panginoon. Ito po aming nagkakasandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, unang tanong ko, paano natin makikilala ang Diyos? Ano sasagot natin? Kilala mo ba ang Diyos? Paano mo nakilala ang Diyos? Paano nga ba natin makikilala ang Diyos? Tinag mo yun? Ang sabi rin, the people will know that God exists through His creation, sa kanyang mga likha. Paano nagkaroon ng mga bagay? Langit, lupa. Paano nabuo ang mundo ito? May isang makapangyarihan lumalang nito. Hindi basta lumabas yan.
Yung katulad ng pananampalatayang Big Bang. Alam niyo ba yan? Yung Big Bang, biglang may sumabog at lumabas na yung mga bagay na yan. Hindi mo gano'n. May isang makapangyarihang lumalang. At sino ba itong makapangyarihan na ito? Sino ba itong Diyos na ito? Amen? Kaya kung ang kaya sabi ko, suggestion ko, na hindi lang isang Bible babasahin natin, hindi lang isang translation. Naiiyan mo ba yan? Hindi, sa Genesis. Ay, hindi mo naiiyan, no? Oh, Genesis 1. Ayan, dito sa Genesis. Ito ay, anong Bible ang ginamit mo? Magandang balita. Sabi rito, nang pasimula ay nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Sino ba itong Diyos? Yan ang tanong ko. Ano ba natin kung sino itong Diyos na ito? Nasaan siya? Yan. Ang sabi dito, nang pasimula ay nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos na ito'y mas masdan. Pinagbubog niya ang liwanag at. So, pasensya na muna kayo, medyo kinakapos ako. Ngayon, doon pa sa mula na sabi nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Sino ba itong Diyos na ito? At meron pa siyang kasama ng nilalang niya. Ang mundo, ang langit at lupa. May kasama ba siya? Kanya nga sabi din, nang pasimula ng Diyos, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman, kumikilos ang Espiritu ng Diyos. Amen. Andun ang Espiritu, the Holy Spirit. Andun. Sino yung Diyos? Diyos Ama. Andun. At sino ba ang kasama niya? Ha? Sino pa ang kasama? Sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos magkaroon. And God said. Ibig sabihin, nagsalita ang Diyos. Sino ba itong salita ng Diyos? Jesus. Punta natin, John 1. Ang sabi, nang pasimula ay naroon na ang salita. And God said, nagsalita ang Diyos. Ang sabi, nung pasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Amen. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ano yung sumunod na verse? Nagtaon natin. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Amen. The word become flesh. Naging tao yung salita. Nakita rin na nakaluhati ang tunay na kanyang bilang isa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Amen. So, nung naghaan na itigda doon yung tatlo. Amen. Father, Son, and the Holy Ghost. Amen. At ano ang tawag natin dito? Sa creation na to, nung nilikha ng Diyos. So, ibig sabihin, tingnan nga natin yung Romans, na ano ba yun? Or 20, Romans 1:20. Gusto ko lang ipakita kasi sa inyo to kasi iba yung ginamit sa Tagalog. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kapangyarihang pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng kanyang mga ginawa. Kaya wala silang maidadahilan pa. Kaya ibig sabihin, ang siyang pagka-Diyos.
Sa King James, tingnan mo nga kung ano. Ang sabi there, for the invisible things of Him from the creations of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead. Godhead. Ano ibig sabihin ng Godhead? Ano ba yung Godhead? Yun nga ang Father, Son, and the Holy Ghost. Godhead is a very example of unity. Amen. Kaya makapangyarihan ng Diyos because of unity. Amen? Perfect model of unity. Amen? Kaya nga makapangyarihan ng Diyos eh. Kaya nga ang iglesia nagkakaisa. Merong kapangyarihan, kumikilos ang Diyos sa iglesia na yun because of unity, because of talagang pagkakaisa. Ano sabi ng Bible? Any kingdom, nation, or household divided against itself cannot stand. Pagka walang pagkakaisa, walang kapangyarihan, walang kikilos na kapangyarihan, kaya nagkakawat-akwata. Ano nangyayari sa bansa natin? Walang pagkakaisa. Nakikinig kayong balita, nakikita nyo. Ano nangyayari? Di ba wasak-wasak tayo? Watak-watak tayo. Walang pagkakaisa. Amen. Kaya ako blessed na blessed eh. Ang Diyos kumikilos kayo sa Amerika eh. Napapanood niyo ba yun? Yes, yes. Yung kinanta ni Trump na born again? Yes. Sabi ko, born again pala itong pamilya to. At hindi siya nahihiya kumanta pa siya ng born again. Na siya ay born again. Amen. Kaya kailangan natin pagkakaisa dito sa DOCGM. Alam kong kakaroon ng kapangyarihan ng Diyos ito dahil nagkakaisa. We are united. Kaya nga ako dahil gusto ko talaga ma-unite dahil sa akin talaga hindi na, alam niyo yan, hindi na ako makapag-function. Amen. Dahil sa kalalagayan ko, kaya nga totally pinagkaloob ko na kay Pastor D ng pamamahala. Kaya ako, kanya lahat pumapayag ng Ginoo, alternate kami. Dahil nakikita ko rin yung sitwasyon niya. Siyempre, may kapaguran din yan. May trabaho. Amen. May pamilya. Amen. So, kanya nga kahit na anong nararanasan ko, talagang kinakaya ko by the grace of God. Hallelujah. Kung wala akong grasya ng Panginoon at kung hindi ko siya kilala, Yes. matagal na akong sumuko. Amen. But sa nangyayari sa akin. Kaya pinag-ubaya ko na sa kanya. Physically, inaamin ko, very weak ako. Mahinang-mahina na ako physically. Pero spiritually, alam ko, sumasa akin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa akin, no matter what, ano man, kasi ang mahalaga sa akin ay ang buhay spiritual. Kasi ang buhay kong ito, hindi natatagal ito. Sabi ko nga, kagabi, panalangin ko, Panginoon, abutin pa ba ako ng April 10? Na birthday ko. Sa April 10, 77 na ako. Sabi ko, anytime. Sabi ko, Lord, gusto ko nang umuwi. Sa totoo lang, mga kapatid, gusto ko nang umuwi. Alam ko naman kung saan ako uuwi. At alam ko kung saan ako titira. Dahil tapos na yung mansion ko doon. Amen. Amen. So yun ang maging talagang ugali natin na importante lang, kilala natin ang Diyos. Doon sa mga bago, kilala natin ang Diyos. At paano natin makilala ang Diyos sa pamamagitan kanyang mga nilikha. At ang kanyang kalooban ay malalaman din natin. Ang sabi doon, balik mo nga doon. Ayan, ang sabi. Hindi, doon sa Genesis. Kaya, pas mo na, yung sumunod. Sinabi na magkaroon ng yan. Lalagpa tayo sa, kasi nung ginawa ng Diyos ang yung pasimula, lahat ng kailangan ng tao ay nilikha niya. Lahat ng kailangan natin ay andyan na bago nilikha ang tao.
Kasi pagka unang likha ng Diyos sa tao, wala siyang ikabubuhay. Kaya lahat ng kailangan ng tao ay nilikha na, kaya lalataw tayo. Tatalon tayo sa 26. Sabi, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin. So, isalitang natin. Ibig sabihin, hindi siya nag-iisa. May kasama siya. Tatlo sila, Father, Son, and the Holy Ghost. Amen. Kaya sabi, napapabalatin mga bata. Kasi ang nagis na namin, katulad ng nagis na ko nung araw, na relihiyoso yung mga magulang ko, ang alam ko noon, binibigas madalas. Ano binibigas? Jesus, Maria, Jose. Alam ko yun ang Diyos. Yung tatlo. Amen. Oh. Ang sabi, pagkatapos sinabi ng Diyos ngayon, likhain natin ang ayon sa ating larawan. Paano nilikhaan ang tao? Ayon sa ating larawan. Ano ang larawan ng Diyos? Father, Son, and the Holy Ghost. Godhead. Paano nilikha ang tao ang larawan ng Diyos? Body, soul, and spirit. Amen. Kumpleto. Noon nilikha. Pero ano nangyari? Ang tao ay namatay sa espiritu. Amen. Namatay sa espiritu kung tapos niya nawalay sa Diyos. Namuhay sa pamamagitan ng sanlibutan. Sistema ng sanlibutan. Kaya nga may two-way eh. God's way and man's way. Ang nasunod doon ay kagustuhan ng tao, hindi ang kagustuhan ng Diyos. Nakuha ba natin? Kaya hanggang ngayon, maraming sumusunod sa sanlibutan sa sistema ng sanlibutan. Amen. Sila ay, pinamahala siya sa lahat ng mga mahala sa isda, sa mga lahat na pinamahala, binigyan ng kapangyarihan ng Diyos ang tao. Sumunod yung verse. Pasensya na muna at medyo pampakiramdam ko. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y naging nilalang ng isang lalaki at isang babae. 28. At sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga punuin ninyo ang mga ibig sabihin, spiritually speaking, sa panahon natin, gano'n yun ang sinasabi. Go and multiply. Kaya nga nangyayari na yung dito sa atin, hindi o si GM. Amen. 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 Nasusunod yan, go and multiply. Amen. Magpakarami kayo at yun nila lang ang tao. Kung dalawa lang sila, ano sabi, magpakarami kayo. Yes. Kaya ang inuutos naman sa atin, magpakarami kayo sa maging Kristiyano na anak ng Diyos. Hindi kayo magpakarami ng anak. Wala ka namang hanap buhay 12 anak mo. Dalawa pwede. Spiritual to. Amen. Magpakarami tayo sa Espiritu. Magparami tayo bilang mga anak ng Diyos. Hindi kayo magparami sa anak. Amen. Noon, okay yung literal yun kasi noon, wala pang tao yung sobrang tao ngayon, sinasabi ko, magpakarami kayo sa spiritual. Amen. Amen. Kaya parami tayo. Katulad yan, dumadami tayo numerically. Amen. Hindi ito sa ating pamilya. Amen. Kaya nun, at mga tao, talagang maraming anak. Paramihan ang anak nun. Pero ngayon hindi. May 2 anak lang ngayon, problema na. Amen. Kasi ibinigay ko rin sa inyo. Ito, tingnan nyo Ang sabi ng Panginoon, ito unawain natin to. Ang sabi, ibinigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagbibini at magbubupuno kahoy bilang pagkain ninyo. Amen. Anong binigay ng Diyos? Puno kahoy, mga gulay. Pagkain ninyo, sabi, ang lahat ng halamang tuluntian ay binibigay ko naman sa lahat ng hayop, sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng ibon na natin tumayari. Pinagmas na ng Diyos
Ito, pinagbas na ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Amen. Lumipas ang gabi at samu at iyon ang ika-anim na araw. Meron pa, wala na. So, ibig sabihin, doon nagtapos yung lalang ng Diyos. Dito na lang tayo magtatapos muna. Ibig sabihin, may mga karugtong pa yan. Pero ang sabi sa English, lubos na it was very good nung natapos. It was very good. Ibig sabihin, kompleto. Amen. Ngayon, yung sinabi ko nga kanina, na ang tao ay nilalang ayon sa larawan ng Diyos. Amen. Body, soul, and spirit. Amen. Amen. So, subalit namatay tayo sa espiritu. Dahil sa kasalanan, nawalay tayo sa Diyos. Kaya ano remedyo? Yung salita na nagkatawang tao. Amen? Yung salita na nagkatawang tao. Tingnan po natin sa dyan. Ay, nabasa natin yung kanina, di ba? Nagkaligaw-ligaw kasi itong ano eh. Lagay mo nga uli nun sa ano, sa Romans 1. Mula 19. Ay, mula 19. Hanggang 20 din. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinagpiyahid sa kanilang Diyos. Mula nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita ay ang kanyang kapangyarihan walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos, yun yung Godhead, ay maliwanag na inihayag ng kanyang ginawa, kaya wala na silang maitadahilan pa. Kahit nakilala nila ang Diyos, ito yon. Kahit kilala na nila ang Diyos, siya hindi nila pinangalan bilang Diyos, hindi pinasalamatan. Man, sa halip naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang mga nilang pag-iisip. Sila nagmamarunong, ngunit lumilitaw na sila hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila ay larawan ng mga tao may kamatayan. Mga ibon na mga hayop na lumalakad at mga hayop na gumagapang. So, pinalitan ang Diyos. Amen. Doon sa Acts 115 ay awit 115. Pasensya na, nagkaligaw-ligaw yung asawa ko nung hindi rin kasi niya mabasa isulat ko. Ang sabi nito, sa 115, o King James. Yan. Yan mo nga sa 3. Tanong-tanong mo yan. Sabi, but our God is in heaven. Nasaan ang ating Diyos? Nasa heaven. God is in heaven. He had done whatsoever He had. At ginagawa niya ang kanyang mga bagay na nakakalugod sa kanya. Amen. Sabi, their idols are silver and gold, the work of man's hands. Pinagpalit ang Diyos sa mga pilak at ginto. Hindi ba yan sinasabi ng mga tao? Pinagpalit ng Diyos dun sa mga bagay na walang buhay. Kaya mahalaga mga kapatid, ay yung alam natin paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Bible. Kaya nga ako si Kristo ay the living Word of God. Ang Bible is the written Word of God. Ang Bible ay mapa. Kaya maraming tao ang ligaw dahil hindi tumitingin sa mapa. Ang Bible ay tinatawag natin manual. Amen? Amen. Hindi mo alam ang gagawin mo. Kung halimbawa, ikaw ay hindi naman electrician, hindi ka nagbasa ng manual, anong gagawin mo? Tayo mga Kristiyano, mga kapatid, kaya nga pinagkalap sa atin ang manual na ito.
Bible. Ito ang maglilidan natin. Ito ang kalooban ng Ama kung paano natin siya masusunod. Kaya hindi lang sapat yung tayo ma-attend ng seminar. Kahit lahat ng seminar attend nyo, hindi ka naman nagbabasa. Iba yun, ikaw mismo nakatuklas. Lalo na kung hindi mo na kilala yung kakandak ng seminar. Lalo sa panahon natin yun, ang dami mga false teacher ngayon. Mga false prophet. Iba yung ikaw mismo nakatuklas. Dahil nasa iyo naman ang banal na Espiritu. Siya ang magtuturo sa atin. Amen kayo doon? Tayo mismo kaya ka tayo may devotion. Pagka tayo nagbabasa, kinakausap natin ng Diyos one-on-one. Hindi masama yun dahil ako umattend din ng mga seminar. Maraming seminar ako inattend noong araw. Pero mas maganda yung ikaw mismo. Sa sarili mo, meron kang oras sa Panginoon. May oras nga tayo sa ibang bagay sa Panginoon pa kaya? Amen? Kaya nilalang ng Diyos, pagkatapos ng lalaki, sa loob ng 6 na araw, ang lahat ng ating nakikita sa ating kapatid, ang lahat ng mundo nilikha niya sa loob ng 6 na araw. At ikapitong araw siya nagpahinga. At sa ating ngayon, sa bagong tipan, sa araw ng mga apostol, ano ngayon tayo? Ang sinasabi siya, hindi sa kaipitong araw tayo magpapahinga. Yung unang araw. Ano unang araw? Linggo. Tingnan sa kalendaryo, ano unang araw? Sunday kasi gusto pa ng Panginoon, unahin natin siya. Put God first. Unahin na ng Panginoon para tayo ay patuloy na magtagumpay. Huwag natin ihuli. Kanya lang ngayon sa panahon natin mga kapatid, laging nahuhuli ang Diyos. Dapat mga kapatid, pag-isip pala sa umaga, mga kabataan ito ang ugalingin nyo. Pagmulat ng inyong mga mata kahit ito pa kayo nilihilamos, magpasalamat agad tayo sa Panginoon. At pagka kayo aalis ng bahay, bago kayo lumabas ng pintuan, humingi kayo ng guidance sa Panginoon. Divine protection. Na makarating tayo ng malulhati doon sa pupuntahan. At makabalik tayo ng malulhati din naman. Kaya ang panalangin, hindi lang yung may oras ka, hindi. Maya't maya. Sa lahat ng pagkakataon, dapat tayo lumalapit sa Panginoon. Dapat natin kinakausap siya. Pero may problema kasi tayo malaki. May nakikita pa kayong problema. Ako nakikita ko yun. Saan natin makikita yun? Doon sa Daniel 12:4. Ang sabi sa Daniel 12, but thou, Daniel, shut up the door and seal the book, even to the end of the end, or even the time of the end. Nasa huling araw na tayo ngayon. Ano mangyayari sa huling araw? So, ang linaw nito, diba? To the end of the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Anong unahin to sa ating pinag-aaralan? Ano sabi ron? Many shall run to and fro. Maraming magpaparoon at parito. At ang kaalaman ay lalago. Nangyayari ba? Maraming paparoon at paparito. Mga taga-ibang bansa pupunta rito para magnegosyo. Yumayaman sila dito. Pero mga Pilipino pupunta sa ibang bansa rin para maghahanap buhay. Diba? Arit pa rito mga tao, hindi mo malaman kung saan. Amen? At ang mahigit dito, ang sabi, ano ang lalago? Knowledge will increase. Ano yung sabihin knowledge will increase? Ang kaalaman, ang mga invention ay lalago. Ano pa nagkakaabala ng mga tao ngayon? Lahat, mula sa matanda hanggang pinakabata. Walang iba kung hindi. Ano ihawak niyo? Ano nasa bulsa niyo? Cellphone. Pag-isip sa umaga, anong ginagawa niyo? Cellphone. Pag nag-travel, naglalakad, anong hawak niyo? Cellphone. Pag-iisip na ganyan, hindi na po
pinakamahirap, may cellphone. Para bang kulang ang buhay pagka walang cellphone. Ang kapatid, pagka wala kang Diyos sa buhay mo, yun ang panakamalaking kakulangan ng bawat isa. Dahil mo natin, hindi masama ang cellphone, depende sa paggamit. Dahil hindi ko sinabing masama, mabuti nga yan na nakakatulong, malaking tulong sa atin yan. Amen. Pero depende sa gamit. Dahil kami may cellphone din naman eh. Ibig sabihin, hindi yun lagi yan. Kahit dito sa loob, hawak ko yan. Kaya ano ba? Hindi pwede yun. Pagka dito, this is a holy place. Dito ang position ng Panginoon. Igalang naman natin. Hindi ko sinasabi, itabi mo muna. Huwag ka. Ibig sabihin na dito sa, halimbawa may kausap ka. Kinakausap mo biglang nag-cellphone. Ano magiging damdamin nyo? Sige nga. Ano magiging damdamin mo sa kanya? Halimbawa, ako kinakausap ko Brother Roger, bigla ko nilabas cellphone ko. Isang tatsi na salita, nagse-cellphone ako. Ano ang magiging damdamin sa akin ni Brother Roger? Ako sa atin gawin yun. Ano magiging damdamin natin? At kung sa Panginoon ginagawa mo yun, ano ang magiging damdamin ng Panginoon? Tama, mali. Pero masakit, pero tanggapin natin. Ugaliin natin na unahin natin ang Panginoon. Amen. Amen. Hindi ko sinasabing masama mabuti ang cellphone dahil lahat ng tao ngayon may cellphone. Hindi katulad ng araw. Kaya nga lalago ang kaalaman. Hindi katulad ng araw. Kung gusto mo makausap, nasa maraming lugar, maglo-long distance ka pa. O kaya magte-telegrama ka. At tulad ng araw, nanliligaw ako sa pamamagitan ng sulat. Ilang araw para bago makarating ang sulat. Ganyan hindi. Sa oras na ito, gusto makakausap, ngayon din, tawagan mo, makakausap ka at nasa upload yan. Hindi ba lumago ang kaalaman ng tao, mga invention na yan? Nung araw sa amin, doon sa San Isidro, Nueva Ecija, dadalaw lang ang may TV. Ngayon, kahit nasa ilalim ng tulay nakatira, may TV. So tingnan niyo ang kaalaman. Kaya nga kayo, medyo madali rin ang buhay. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil inabot ako ng 77, lahat ng tropa ko, lahat. Deadball na. Bakit? Lalo na yung tropa ko nung araw. Walang ginawa kung hindi mag-inom araw-araw eh. Nakakaisang ka ng sigarilyo araw-araw. Pero nagsisimba. So yun ang kaya tinapos tayo dito, maraming kabataan dito. Kaya nga kayo itinitrain, may pastor tayo, narito si pastor, dinaanan din niya yan. Kaya nga ang sabi ng Bible, train a child while he is young, and when he is old, he will not depart from it. Amen. Hallelujah. Sanayin ang bata, habang bata pa, sa kanyang landas na daraanan. At pagka siya lumaki na o tumanda na, hindi niya ito makalimutan. Amen. Kaya maliit pa mga kapatid. Pero hindi rin sabay-sabayan. Katulad ng anak ko nagpapastor ngayon, si Nelson. Maliit pa yun, elementary pa yun. Sumasama na yun. Siya yung unang-unang nakakilala sa Panginoon. Kaya ako hindi. May anak na kami nung nakakilala ako sa Panginoon. Amen. Kaya kayo mga kabataan, mapalad kayo. Hindi kayo maswerte. Mapalad. Iba yung mapalad sa maswerte. Mapalad kayo, bakit? Inakay kayo ng Panginoon. At may ginamit na kabataan sa inyo para kayo naririto. Hindi aksidente na naririto kayo. Kaya pasalamat. At yung naririnig nyo, umpisahan nyo, makilala ang Panginoon. Amen. Yung ibang, hindi ba may mga Bible naman ngayon sa cellphone? Yes. Kaya ako, ilang ng Bible, may magandang balita.
Sa English may good news. Pero ito ang original King James Version. So, umpisahan nyo mag-aaral tayo, mga kapatid. Bigyan ng pag-aaral nyo ang salita ng Diyos. Mahalaga ito, importante sa atin to. Ano sabi ng Panginoon? Sa Matthew 4:4. Ano sabi ng Panginoon? Matthew 4:4. Nasusulat. Ayan. But they answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi din sa bawat salita na napuputawi sa bibig ng Diyos. Amen. Bakit? May laman tayo, body, nagugutom. Spirit, nagugutom. Ano ang pagkain ng Espiritu? Salita ng Diyos. Amen. Kaya marami ngayon, kahit na Kristiyano, hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, umaasa doon sa pakikinig. Iba yung pakikinig kaysa ikaw mismo kumakain sa sarili mo. Amen. Iba yung sinusubuhan ka kaysa ikaw mismo ang sumusubo. Amen. Kaya I suggest, umpisa tayo sa sarili natin pag-ubasa. One-on-one tayo sa Panginoon. Kung paano tayo nagdadasal, tayo lang mag-isa. Hindi tayo laging kasama ng marami. Tikit sa atin. Alam mo, nag-play naman tayo sa ating sarili. One-on-one tayo sa Panginoon. Ba't hindi tayo nag-gawin natin sa Panginoon? Nag-magbasa tayo. Makipag-usap. Alam niyo ba, kinakausap tayo ng Bible? Amen. Ng Diyos pagka binabasa natin ang Bible. Dahil ito ay salita niya at buhay ang salita niya. Malalaman natin pagka yung binabasa, nararamdaman mo yan sa puso mo Amen. na kinakausap ng Panginoon. Pagka nangyari na nagbabasa ka, wala kang nararamdaman, kapatid, may problema ka. Amen? May problema ka pagka hindi mo nararamdaman na kinakausap ka ng Panginoon. Hindi tumatalab sa iyo. Amen. At kapag may nabasa ka na sinabi ganito, gano'n, kailangan mong alisin. Right there and then, magsisi ka at alisin mo sa buhay mo. Katulad halimbawa, nung ako'y nag-altar call, sa Makati pa kami doon. Nung nag-altar call yung pastor, lahat ng may bisyo, itapon ang lahat ng bisyo sa harapan. Yung mamahali ko lighter, isang kahang Marlboro, tinapon ko sa harap. Kinabukasan sinubukan ko, ayaw ko na. Bakit? Iba na yung lasa ko. Hindi na masarap. Iba-iba lasa ko. Kaya simula nun, hindi na ako nagsigarilyo. Nung araw, ang asawa ko, ayaw tumabi sa akin. Ayaw akong usapin. Bakit? Dahil ang baho ko raw. Ayan, paano to? Dahil amoy ako sigarilyo. Chain smoker ako, miyat-miyat. Kaya ayaw siyang humarap sa akin. Ayaw niyang tumabi sa akin dahil ang baho ko raw. Pero inalis ko yung bisyo ko, wala na akong amoy. Maganda na amoy ko. At least nakahalikan ako araw-araw. Masyado kayo ang seryoso kasi pinatawa ko lang kayo eh. Eh nung araw, kahit na gano'n ang amoy sigarilyo, amoy alak, maraming umahalig sa akin. Hindi na papahuan. Pero nung inalis ko yung ayaw nila sa akin. Kaya yung asawa ko na lang umahalig sa akin. Totoo yan mga kapatid, lahat ng bisyo. Lahat ng bisyo. Na ano ko yan. Pati marijuana, napagdaanan ko yan. Lahat yan. Araw-araw. Inom. Kaya sinasabi ko ito mga kapataan, katotoo ko sa inyo, hindi uulat ang buhay niyo pagka hindi kayo umalis sa anong klase ng bisyo. At isa pa, yung nabasa natin kanina, kailangan maging mahilig kayo sa pagkain ng mga prutas at gulay. Noong araw, ba't sa mga probinsya, ang tatagal ng buhay ng tao? Kasi walang masyadong ano nun eh. Wala. Ang pagkain doon, kami gano'n, pipitas lang ako ng gulay doon sa kapaligiran, lulutuin namin.
At pagka niluto, ano yung puro-puro, walang bechin. Walang magic sarap. Ibig sabihin, walang lasa. Amen? Subukan mo walang ulam dyan, mamaya. Tikman nyo ang sarap. Ba't masarap? At ng bechin yun. Alam nyo, kaya madali ang buhay ng tao ngayon. Ang kinakain ng mga tao ngayon, mga lason. Hindi natin alam. Amen. So sinasabi ko lang yung mga buhay ng araw kaysa sa buhay ngayon. Kaya kailangan talagang kilala mo ang Diyos, alam mo ang Diyos. Dahil kailangan natin ngayon divine protection. Paano kang protektahan ng Diyos ay hindi mo naman siya kilala. Amen. Kaya turo sa panalangin, Our Father, kailangan maging ama mo ang Diyos. Amen. Our Father, hindi ka naman anak eh, tumatawag ka ng Father. Eh, ang Diyos mo, yung mga hindi nakakakilos, hindi nakakakita, hindi nakakaramdam. Ang Diyos natin ay buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Siya ay Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya kapag kinilala natin ang Diyos, yung Espiritu ng Diyos, mananahan sa atin, yung Espiritu Santo, nagiging bahagi tayo. Nagiging kalarawan tayo ng Diyos at doon tayo ibinabalik ng Diyos kung paano nilalag niya. To be Christ-like. Doon tayo binabalik ng Diyos. Maaring physically, hindi natin maramdaman yung grasya ng Panginoon. Pero spiritually, mas bigyan natin ng attention niya. Kaya nga sabi ng Bible, maging tayo ng kayamanan sa langit. Kasi lahat ito may iwanan natin dito eh. Amen? Kaya pag-isikapan natin na tayo makakilala sa Diyos, magkaroon tayo ng relasyon tayo. Kanya, you must be born again. Ipanganak na muli tayo para mabuhay ang ating espiritu. Pagka hindi, ano ang nangyayari? Ano sabi ng Bible? Mas madali pang makapasok ang kamelyo kaysa isang makasalanan na makapasok sa butas ng tarayong. Mahirap makapasok sa kaharian ng langit. Yes. May sakripisyo tayo. Dapat unahin muna natin ang lumikha sa atin. Amen. Amen. Bago tayo gumawa ng kahit na anong bagay. Pagka tayo nananalangin, katabi nyo ang cellphone nyo. Bayaan mo siyang mag-ring ng mag-ring. Tapusin mo yung panalangin mo. Amen. Pagka kayo nagbabasa ng Bible, kahit lalo rin yan, kahit na may tumatawag yan, bayaan mo siya. Unahin mo yung pagbabasa mo dahil doon ka makakakuha ng kapag doon makikilala, doon ang papakilala ang Diyos sa inyo, yung tunay na Diyos. Yes. Hallelujah. Pero mag-iingat tayo, mga kapatid. Kaya kung sinasabi, kailangan, kilala mo ang Diyos. Bakit? Alam mo yung tinig ng Diyos pagkakilala mo siya. Tandaan po natin may kaaway tayo at ang kaaway natin ay nagpipretend na angel of light. Si Satanas naman tutuksohin ka niya, hindi naman ang papakita ng kasamaan sa'yo yan. Hindi ba nang tinukso ang Panginoon sa Kristo? Hindi siya nagpakita ng sama. Kaya nga, kailangan marunong tayong mag-distinguish. Meron taan may taan ng tao, may taan ng Panginoon. Kaya ka tayo pag may nakikita, ano ba yun? God's way ba yun o man's way? Kasi kung minsan kahit na maganda, hindi natin na man's way lang pala yun, hindi naman God's way yun. Kaya tiyakin natin na yung mga sinusunod natin ay galing sa Diyos. Amen. Amen? So medyo naputol yung ano ko rito dahil hindi masyadong naano ni Mrs. Pero gano'n pa man, alam ko may natutunan tayo. Amen? Sa pamamagitan nito. Okay. Tingnan natin yung ano yung sa so yun lang mga kapatid ang nais kong ipahagi sa atin ngayon. Yung sa mundo nga natin ngayon, napakaraming nagaganap na hindi kalooban ng Panginoon, pero tinatangkilik ng tao. Katulad nga, ano ang yung pinakamalaking relihiyon sa atin? Pinamana na sa atin ng mga Kastila. Nangyay, tinatangkilik ng marami kasi hindi sila nagbabasa ng manual. Pagka wala tayong manual
Naririto kasi kung paano tayo mamumuhay. Amen. Naririto kung anong dapat at hindi dapat natin kainin. Kaya ang Bible, marami pong gamit ito. Hindi basta hindi lang sa spiritual, maging sa physical natin. Naririto kung ano mga dapat natin sundin, kung anong bawal at hindi bawal, kung anong kalooban ng Diyos ay naririto. At ano mangyayari katulad ng sa panahon natin ngayon, mga nangyayari ngayon, alam ba natin na nakasulat na yan? Si Pastor din, tanong niyo sa kanya. Lahat ba nangyayari ngayon ay nakasulat? Yes. Nakasulat na, kaya nga ito babala sa atin. Kaya nga mahalaga itong manual natin. Basahin natin. Ito yung mapa. Ito ang mapa kung ano ang tataanan mo. Baka nagkakaligaw-ligaw tayo. Kung sino, ano ang paniniwalaan natin. Nakalagay dito. Tulad ngayon, ang daming mga false teacher o false prophet. Kung titignan mo, ang galing, ang gandang magsalita. Pero yung pag sinasabi niya ay biblical o half-truth. Meron tayong sinasabing half-truth. Kaya ugaliin natin, kung wala kayong mga Bible, mura lang naman ang Bible eh. Amen? Kung palagay kayo ng Bible sa cellphone, kakabili nga tayo ng kung ano-ano eh, Bible din natin mabili. Kaya tulad nito, magkano lang ito? Diba ito, giant print ito, malalaki ang print nito. Kaya kasi hindi ako makabasa ng maliliit ito. Amen. May natutunan ba tayo? Amen. Ngayon, gusto ko lang iyan sa inyo. Kung loloobin ng Panginoon maka-table ako dito, hindi lang yung knowing God. Knowing the Father, knowing the Holy Spirit, and knowing Christ. Especially knowing Christ, sino ba si Kristo? Sino ba ang banal na Espiritu? Sino ba yung Ama? Ano ang kanilang katangian? Kasi mayroong hierarchy yan eh. At hindi lang ito. Gusto natin magtagumpay talagang maka-breakthrough. Hello? Amen. Gusto mo natin talagang breakthrough? May laban eh, di ba? May kinakahanap tayong laban. Paano tayo magtatagumpay? Tanong ba tayo magtatagumpay? By knowing the enemy. Hindi mo alam kung ano yung kaaway mo eh. Dapat alam mo rin kung paano siya kumikilos sa'yo. Ina-atake ka, hindi mo pa alam eh. Kaya susunod na pag-aaral natin, knowing the enemy. At kahit si Pastor rin, pwede ituro sa inyo, si Sister Camille. Kilala ba natin yung kaaway natin? Tandaan natin, nagpapanggap din ang kaaway natin na angel of light. Amen. Magtataka ka, ba't ko nagawa ito? Amen. Parang si Eva, bakit nakapitas? Tinuksos niya eh. Hindi naman masama pinakita sa kanya, maganda, masarap. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Yan ang karamihan tukso sa atin ng kaaway. Ang galing mo. Amen. So ilang mga kapatid, at tayo ay pupunta dun sa ating Matthew 26. Amen ba? Amen. Amen. So tuloy-tuloy na natin, meron tayong malalaman. Ano ba ibig sabihin ng Matthew 26:26? And as they were eating, Jesus took bread. This is the first Sunday. We have the communion. Amen. Amen. At sabi rito, and as they eating, Jesus took bread. And wala na. Sabi ko na. So, tayo po ang magpupuminyo sa